Hi guys, good morning. Okay, welcome back. Okay, ready na naman tayo. So, papasok tayo ngayon, dating gawi. Ito talaga yung araw-araw nating ginagawa sa buhay. Ang magtrabaho, papasok at uuwi sa trabaho. Okay. So, ito naka-ready na ako. Ready to ready to take off. So, ngayon medyo maaga-aga tayong alis kasi kagabi tumawag si boss na maaga daw kami nga alis. So ayun, sana lang walang traffic ngayon kasi araw-araw pag medyo tinanghali ka na ng gising talagang matraffic, pero ganun talaga, wala tayong magagawa. Pero bago ang lahat, dumaan muna ako dito sa paborito kong bilihan ng tinapay. Kailangan kong bumili ng tinapay para may merienda mamaya. Ito kasi yung suki ko suki sa, so binibili ko lang naman dito yung buns para lang pag kailangan ng or may lugatas, mayroon tayong may pamaris. So ayan. So yun, yung mga tao busy na rin sa kanilang mga responsibilidad sa buhay. So ito na nga, nandito na tayo sa highway. So far so good naman. Nakakapising tayo ng maayos, pero may talaga, may lugar na natatraffic talaga tayo pagdating dito sa mga sakayan at babaan ng mga jeep, kasi nagkaipon-ipon dito yung mga sasakyan, lalo na yung mga public utility vehicle So paglampas naman sa wala nang sakayan at tuloy-tuloy naman yung daloy ng traffic, so hindi tayo masyadong nahirapan. Ang lang talaga dito sa pagbaba ng bandang Masinag, yan medyo matraffic talaga yan kahit anong oras dyan, basta oras ng trabaho, oras ng pasukan, matraffic. So medyo okay pa naman ngayon dahil medyo maaga-aga tayo, pero mas maganda talaga pag magbiyahe tayo yung madilim pa, yung mga umalis tayo ng bahay mga 4:30, sigurado saglit lang yung biyahe natin papuntang BGC. So pag kasi pag madilim pa, kaya ng 25 minutes hanggang 35 minutes yan. Pag medyo madilim pa tayo, mga 4:30 tayo alis. Pero pag mga rush hour na, talagang hindi na kaya ng isang oras, talagang lampas ng isang oras yung biyahe kasi sa sobrang sikip na ng kalsada, sa dami ng sasakyan. So mas pinipili ko na lang talagang gumising ng maaga, tapos bibiyahe ng maaga para pagdating na lang doon sa pinapasukan ko, doon na lang ako nagpapahinga ng konti, umidlip-idlip ng konti, para hindi ako nahihirapan sa tumang kalisod, paglisod ng traffic talaga. Kasi alam naman natin dito, Marcos Highway na talagang tukod. So ngayon dito ang dinadaanan ko talaga palagi sa sa Santulan, hindi na ako doon sa C5 Bigis kasi medyo mas shortcut dito at saka medyo mabilis naman. So dito ko na pinipili yung daan na ito kasi mas dito, mas kumbaga mas madali para sa akin. So ito na nga, nandito na tayo sa malapit na tayo sa Ligaya. So maya-maya lang mag-u-turn na tayo para Santulan yung daan natin. Pero nagpapagas muna ako saglit kasi gusto ko ma-maintain lang yung laman ng tangke So magkano yung pinagas natin, isang daan, para ma-maintain lang yung laman ng tangke kasi marami pa itong laman. So ayan, full tank na siya ulit sa halagang 100, full tank na siya ulit. So kagandahan dito kasi marami ding laman ng nito tangke, hindi tayo mahirapan sa tumakalisod. So bago ang lahat, muna ako, nagpahangin, kaso may diferensya din yung hangin na ginamit ko, so hindi siya masyadong makapasok yung hangin. At saka talaga yung
nahirapan siyang pumasok kasi natuyo pala yung silat dito sa loob ng ng gulong kasi nakasilant, tire sealant itong gulong ko. So hinayaan ko na lang. So kailangan talaga tanggalin siguro yung tanggalin yung dito. Pero hindi ko tinanggal, sinubukan ko tanggalin yung pin, hindi ko talaga matanggal. Nahirapan ako tumang kalsot kaya hinayaan ko na lang, medyo matigas din pa naman yung gulong. So ayun na nga, nakayuto na tayo, nandito na tayo sa Santulan. So tuloy-tuloy lang yung traffic, tuloy-tuloy lang yung takbo natin. Okay naman, nakakapising tayo ng maayos. So itong kagandahan talaga pag wala pang traffic, dahil tuloy-tuloy lang tayo. Magkaroon lang talaga ng medyo traffic pagdating dito sa mga babaan at saka yung mga jeep. So nagkaroon ng traffic at saka sa mga intersection na rin, lalo na pag walang nagmamando. So walang gustong magbigay pagdating sa intersection. Kailangan alerto ka lang din kasi mamaya-maya talagang naghahabulan yung mga kapwa natin motor na kung sino makauna. Pero yung iba naman, mababait din naman, nagbibigay. Depende na rin talaga sa depende na rin yun sa sitwasyon at saka depende na rin yun sa utak ng tao ng mga driver. Kasi yung iba hindi natin masisisi, nagmamadali din sila. So wala tayong magagawa. So ito na nga, nakatawid na tayo dito sa tulay ng Pasig River. So patagos na ito ng ito yung Amang Rodriguez, patagos doon sa Ortigas. So yun, tuloy-tuloy lang yung daloy ng traffic, walang kahirap-hirap. So kung ganito lang, mas madali yung trabaho, mas madali yung pagmumotor natin. At ito na nga, nakarating na tayo dito sa Ortigas. So pagdating doon sa unahan, so kakaliwa na lang tayo papuntang C5. So hindi natin alam sa C5 kung ano naman yung sitwasyon ng traffic doon, pero sana magiging okay lang. At buti naman, maganda-ganda rin yung panahon, talagang maliwanag na maliwanag. Ito na nga yung sitwasyon ng C5, talagang malinis. So pagdating lang siguro dito sa stoplight, baka medyo matraffic ng konti. Pero pag ganitong sitwasyon, kung nakita nyo talagang malinis na malinis, maluwag na maluwag. Yun nga, inubertikan lang ako nung Grab, matulin din, umising din siya ng maayos. So ito na nga, pagdating ng stoplight, yan, medyo bumabagal ng konti, pero saktong-sakto lang. Pagdating natin ng stoplight, medyo hindi pa ganun ka traffic. Tapos nakatawid din tayo ng stoplight, tama-tama. Ito yung stoplight ng Lanosa. So ayan, buti na lang gumagana din yung stoplight kasi minsan hindi gumagana dito.